Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo at saka situation ng person mo. Hindi ko ito kabisado kaya babasahin ko sa inyo yung booklet. Shadow work, na ang ibig sabihin matuto ka sa mga pagkakamali mo. Kasi yung mga choices mo, yan yung nagiging dahilan. Kaya may problema ka ngayon. Kailangan na ng pagbabago. Ngayon naman patungkol sa person mo kung ano yung situation niya. May posibilidad na mabaliktad yung situation, ikaw na lang tumukoy. Self-care. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng sapat na oras para sa sarili mo, na kailangan mo din naman ito. Unahin mo muna yung sarili mong problema para positive yung love na maibigay mo sa kapwa. Itong situation mo muna ang alamin natin, shadow work. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Justice, High Priestess, Four of Wands. Itong cards na ito ay pinapakita sa iyo na kailangan kapag nagkaroon ka ng decision, yung fair at saka balanse. Kailangan maging objective ka sa kung ano yung mali at saka kung ano naman yung tama. Dalawang cards na yung nagsasabi patungkol sa balanse at saka magkakaroon ng linaw ang lahat. At ito yung time na ikatutuwa mo yung magandang resultang nangyayari sa buhay mo. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na merong potential person na kapag na-in love, ang tingin niya sa mga person na nakakarelasyon niya o nagugustuhan niya ay soulmate. May potential person na hindi sentro ang pisikal, kundi yung hahawakan niya lang sa'yo ay yung puso mo. Yung makuha yung tiwala at saka love. At dalawang cards na yung nagsasabi na pure ang intensyon ng potential person. Ang ilan naman na nasa relationship, yung situation mo ay nagkakaroon ng matinding battle kayo ng person mo. At dalawang cards na yung nagsasabi na kailangan pag-usapan nyo ng person mo kung ano yung disagreement, yung mga bagay na hindi kayo magkasundo or ayaw. At saka merong person na malakas yung boses, pero malakas lang. Kailangan makatwiran. At saka ang ilan sa inyo, marunong kang bumalanse sa sitwasyon mo. Ito muna yung next na alamin natin. Self-care, para yan sa person mo. Single ka man or nasa relationship, base sa mga cards, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. Ang ilan sa inyo hindi mo na ito mapapansin dahil sa busy ka na sa buhay mo. Doon ka lang nagfo-focus sa kung ano yung present. Page of Pentacles, the Hermit, King of Cups. Ito naman yung cards or situation ng person mo. Itong cards ng person mo mula mystical card hanggang dito sa mga cards na ito, ipinapakita na may gusto siyang patunayan. Kasi base sa mga cards, ang ilan sa inyo, ang person mo, tingin niya, under siya. Kumbaga, tingin niya mas powerful yung person niya kesa sa kanya. At ang advice ng mga cards, huwag mong isipin yung mga ganyang bagay kasi pareho naman kayo ng person mo na nagpupulsige. At saka blessed ka nga kasi nabibiyayaan ka. At saka base sa mga cards, yung person mo malungkot siya
Kasi meron siya mga gustong gawin pero hindi niya pwedeng gawin. Kung emotional ka, mas emotional ang person mo. Lalo na kapag hindi niya naibibigay or may kakulangan yung effort niya. Ang advice ng mga cards ay ipagpatuloy yung katahimikan, yung pagkakaroon ng balanse sa buhay at saka patience. At saka pansin ko lang na ang ilan sa inyo sa situation mo at saka situation ng person mo, magkaiba kayo ng focus or problem. Maybe kulang din sa communication, kaya yung sariling problema talagang sinasarili na lang. At nakakaapekto sa connection nyo itong ganitong sitwasyon. Sa mga single, 2 cards na yung nagsasabi na kinikilala ka muna ng potential person bago siya mag-commit or sabihin yung totoong feelings niya. Ang ilang single naman, may person ka nang nagugustuhan pero mas focus ka pa rin sa mga responsibilidad or yung pag-alaga sa sarili. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo sa tamang paraan. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung makakapag-satisfy sa iyo sa isang relasyon. Nakadalawang cards na yung person mo na hanggat maaari ay iwasan na mas stress. Itong mystical card na rebirth, sakto sa reading na ito. Na ang ibig sabihin, kailangan ng acceptance, love, rebirth, at yung maisaayos ulit yung sarili mo or buhay. Para maharap mo yung bagong ikaw. Ngayon guys, alamin natin kung bakit ipinakita itong rebirth. Kukuha tayo ng 3 cards para sa relationship. Diyan ko na rin babanggitin yung patungkol sa career, financial at health. At saka i-add ko lang guys, para sa mga single or nasa relationship, yung magkaroon ka naman ng time na makihalubilo sa ibang tao para makakabawas din sa mga iniisip mo. Ito na yung mga cards mo, 8 of Wands, 2 of Pentacles, 2 of Cups. Ang ipinapakita ng mga cards na ito na marami ka nang nasubukan sa buhay pero mukhang hindi naging effective kasi kailangan mo mag-slow down at saka yung tanggapin kung ano yung nasa present. Maliit na biyaya man yan or malaki. 3 cards na kasi meron sa blessings at balance. Sa career, pinagpapahinga ka ng mga cards na hanggat maaari, nakadalawang cards ka na naintindihin mo yung sarili mong pangangailangan. Lalo na kapag nagkaroon ka ng pagkakataon para magbakasyon, sulitin mo na. Kasi ang ilan sa inyo, maganda yung pasok ng karir mo, ganun din sa financial. At ipinapakita na magbabalanse ka ng sitwasyon sa personal mong buhay, sa career, sa love life. May 2 source na panggagalingan para maging maganda yung pasok ng financial sa iyo. Meron ding teamwork pagdating sa financial, kaya magaan yung pasok nito. Kung meron ka mang medical issues, kailangan mong i-priority yung kalusugan mo para maharap mo yung mga obligasyon na dapat mong gawin kasi marami. Magiging busy ka. Sa mga single, ready ka na para sa pagkakaroon ng relasyon. Pero ang advice ng mga cards ay kailangan matutunan mong balansehin yung patungkol sa love life at saka sa career. Kasi darating na yung soulmate mo.
Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na kailangan panatiliin ang connection. Sa relationship, nagkakaroon talaga ng space at saka hindi pagkakaunawaan. Pero wag ito yung maging dahilan para magkalayo kayo ng person mo. Kasi kayo yung nakatadhana. Itong additional card na the Star, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, i-welcome mo yung mga bagong nangyayari sa buhay mo. At saka naiintindihan mo na base sa card na ito na kung ano yung mga bagay na para sa iyo at hindi. Itong the Chariot naman ay success na ang ibig sabihin ay yung bang nasusolusyonan mo na kung ano man yung mga hadlang or problem na dumarating sa buhay mo. At saka tamang direksyon ang tinatahak mo sa buhay. Itong Ace of Wands naman, ipinakita na yung card mo na everything happens for a reason. Itong card naman na ito ay everything will fall into place. Kaya hindi nasasayang bawat effort mo. At saka yung mga cards mo patungkol sa progress. May mga bagay or sitwasyon na binabalikan ka or nagkakaroon ng delay pero patungo pa rin sa ikakaganda ng future mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 444. You're on the right path. 101. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. 555. Transformation, change, and exciting news is on the way.